Production. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Tanduay Light. Ang gaan pag may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Silin. Tulungang gawing fully loaded ang immunity ng ating mga anak. Give them Silin Plus araw-araw. Magandang araw, narito ang ating balita sa oras na ito. Nilinaw ng infectious disease expert na si Dr. Itzel Salvania, miyembro ng DOH Technical Advisory Group na hindi humihina ang bisa ng COVID-19 vaccines anuman ang brand nito. Taliwas ito sa mga naglalabasang pag-aaral sa ibang bansa na nawawala o mano ang bisa ng ilang brand ng bakuna matapos ang 6 na buwan o higit pa kaya't kailangan ng booster shots. Ayon kay Salvania, sa datos ng Food and Drug Administration, wala namang nagpakita na nawawala ng bisa ang mga bakuna sa COVID-19 kapag nagtagal. Noon pa naman din anya nilinaw ni Vaccine Panel Head Dr. Nina Gloriani na ang tinutukoy nitong bumababa ay ang level ng antibodies na hindi naman konektado sa proteksyong na ibibigay ng bakuna. At yan ang ating balita sa oras na ito. Ako si Nigel Sumanghid. Ang balitang inyong napakinggan ay hatid sa inyo ng Tanduay Light. Ang gaan pag may kasama. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Silin. Tulungang gawing fully loaded ang immunity ng ating mga anak. Give them Silin Plus araw-araw. Radyo Bida, mas malakas, mas malinaw. Radyo Bida, 882. Dito, Bida ka. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng impilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS delivers. Malana illa maalam tanain nakaantal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at magandang araw po ng Huwebes, ikapito ng Oktubre, unang araw ng Rabiul Awwal sa lahat. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Bida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page at sa DXMS Facebook page. Narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa MHSD BARM, ang Ministry of Human Settlements and Development. Ito na po ang pang-36 na episodyo ng ating programa na walang ibang hinihiling kundi maggabay, magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay, hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live streams. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel kung saan mahahanap ang lahat ng nakaraang episodyos ng ating programa, pati na rin mga episodyo ng ating Marawi Satellite Office. At mapansin niyo po ngayon, ako po ang inyong kabalay na Information Officer 1 na si Juwayriya bin Emran Muhammad na nagpapasimula ng
episode. Mamaya susunod din po sila Ate Sally, ang actual na host ng programa. Inshallah. Medyo nakuan lang siya. Medyo na traffic. Grabe ang traffic ngayong araw, sa totoo lang. Kaya makikita niyo po sa live stream, kasama ko sa aking kanan si Kuya Yasir, ang isa sa mga bisita natin actually mamaya. Si Sir Yasir S. Mama, ang ating HRO. No, nalagay dito, Administrative Officer 5 eh. Pwede ka mag-sag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga viewers po dyan. Talaga naman pong sa ngayong araw traffic po no sa ating lungsod. So pasensyahan nyo na lang muna at parating pa po yung ating kasamang si Ate Kabalay na si Ate Sally. At may isa pa tayong bisita mamaya, ang inyong kapangalan, ang inyong sangay, Sir Yasir Rapan. Is that tatawag pag-pronounce ko? Yes Rapan? po, Yasir Rapan. Engineer Yasir Rapan. So, mamaya pa sasamahan po nila tayo. Inshallah, after po nila mapanalunan ng traffic law. Please drive safely, everyone. Please. So, respect traffic laws. That'll be nice. So, bago po tayo mag-commercial, bago tayo magbalita, meron po tayong mga comments dyan. Unang-una, ang ating top fan, as in, kakasimula pa lang ng programa, immediate. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mamos, kasi mabusama ang ating MVP, isa sa mga MVPs natin sa ating opisina sa MHSD, and si Ate Zo, which is at Jensen ngayong araw para sa aming Gender and Development Programs, kasama ang ating technical na kabalay na si Kuya Hamsari Pala. Si Ate Zoyre Brain, sabi niya, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, at sabi niya, best of luck sa akin. At shoutout sa inyo, Kuya Yasir, bakit nandyan si Paolo Avelino? Napadaan lang. Dumaan lang. Na-traffic siya at nainitan. So, nagpalamig muna dito sa DX. Parang ganun na nga po. So, ingat po sa traffic. Mainit po ngayon. Stay hydrated, please. Kung may tubig po kayo, inuman nyo na. At, speaking of, kayo ito eh. Nag-reply. Sige na, dyan natin yan iwan sa ating comment section. Meanwhile, John Anthony Ocumen, watching daw from Singapore. More power sa MHS Delivers. Singapore na ba ngayon ang tawag sa operation center natin? Masyado na tayong international. Baka dahil dun sa playlist na iniwan natin na sa YouTube channel ni Ate Sally. Gwapo daw ng ating bisita ngayon. Early bird siya. Mamaya na isa pang gwaping na sasama sa kanya at magdoble ang eye candy. ang kagupuhan dito sa atmosphere ng radio station. Hindi siya visually, more on spiritually. And, of course, ang number one fan ni Kuya Yasir, si Jehana Abdul Karim, si Ate J. Idol niya, si Kuya Yasir, si Sir Yasir. Magaling po yan. Itong top 6 natin sa trivia game ng National Statistics Month trivia game nila nung isang araw. At of course, ang ating top 1 is ang aking bisita ngayon, si Sir Yasir. Shout out po sa aking mga kasamahan sa NSM na program po, yung quiz. Good luck. Ay, sino ba, may nalaman na ba kung sino mga pambato natin sa MHSD para sa regional? So far, wala pa. Wala pa raw. Oh, that's fine. You never know. Baka ang nag-top 1. You never know. Diba? Grabe naman yung guest ninyo. Oops. Hindi pa, sa ibang Yasir ata yung sinasabi ni Ate J eh. Diba lively ang chat natin. Grabe ninyo ka-active kapag si Kuya Yasir ang bisita natin. Ang daming banat Meron pa, nagkakwan din sila sa GC. Yes, they like my post. So, I think yun pa. Pero wala pa na-leave. Wait lang. May nangangatok, Kuya Yasir. Sino ba yung nangangatok? Hindi, ibang klaseng pangangatok to sa chat natin. Si Ate Mos. Papasukin mo. Ate Mos, handa ka raw harapin ni Kuya Yasir. Wala nyo pa raw na libre yung premium.
Ubus na po yung ating premyo. Ay, naubos na pala. Hindi ko man lang nalanghap. Never. Langhap, sarap pa naman yung premyo. Buti pa. At least alam kong masarap. Just, at least I know. So we thank you po sa 11,000 viewers natin ngayon. Syukran po sa syukran din po sa active na ating mga live stream viewers. Kumusta kaya ang ating DXMS na live stream? We will check on you in a bit. Pero for now, I believe that sums up. Oh wait, walaikum assalam, my mother dearest Jazira Maliga, my beautiful mother. The one who spawned me. I would like to greet, shout out pala kay Sir, ang ating butihing Chief Abdul Hamid Alawi, Hey. Sobrang suporta. Thank you, sir. Thank you po. Aww. Team policy. Team policy. Makasawit ka dun. Oh, wait lang. Nabasa ko yun. Well, mamaya. Yan po, mamaya na yung comment ni Ate Zo sa tungkol sa after program activities namin. For now, that should be all for this, for our intro. And we shall return. Babalik po kami mamaya sa ating, para sa ating pagbabalita. Shoutout din daw po sa ating Director General, Sir Esmael Ibrahim. Galing po sa inyong nagbubuting anak na si Zuhaira Ibrahim. Not to be confused with your executive assistant, Zuhaira Ibrahim. So, magbabalik po tayo magpakalipas nitong mga paalala para sa ating segmentong pagbabalita. Nais nyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito ang Ministry of Human Settlements and Development at ang programa nito ukol sa housing loan. Katulad ng mga panimulang mga struktura ng Phase 1 at 3 sa Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 3 sa Barangay Simba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. Kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatura din. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-9, membership status verification slip. Kinakailangang aktibong miyembro ng 24 na buwan sa Pag-ibig Fund ang aplikante. Kapag hindi umabot ng 24 na buwan ng membership, pwedeng bayaran ang nagkukulang ng mga buwan sa Pag-ibig Fund. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa Dilanggalan Building, Bishop Monju Street, Rosario Heights A, Cotabato City. MHS delivers. I believe we're back para sa mga nagbabagang balita. Sa araw na ito, we will pause. We are currently experiencing technical difficulties. Ano yun? Paano yun sabihin sa Tagalog? Sana ako. Meron po tayong naranasan na technical na mga paghihirap? Paano? Ay, dito mo malaman kung gaano ako kasanay magtagalog. So, para po sa programang ito,
para po sa ating, okay na tayo? There we go. Thank you po sa ating DXMS technical side. Very helpful. Saludo po sa lahat ng BTS na mga workers all over the world. BTS is in behind the scenes, as much to my desire to say Bangtan Sonyeondan. Behind the scenes staff are the best and underappreciated. Spread the love, people. So, without further ado, narito na po ang ating pagbabalita sa araw na ito. Mga kalahok mula sa MHSD, panalo sa 32nd NSM Trivia Contest. MHSD, pinangunahan ang CLUP profiling ng mga LGUs sa Lanao del Sur. Para sa balitang mga kalahok mula sa MHSD, panalo sa 32nd NSM Trivia Contest. Nakibahagi at nanalo ang dalawa sa mga technical na kawani ng Ministry of Human Settlements and Development ng BARM sa virtual opening ceremony ng ika-32 National Statistics Month noong ika-4 ng Oktubre 2021. Nakuha ni Yasir S. Mama Housing and Homesite Regulations Officer ang unang pwesto sa 32nd NSM Trivia Contest, isang serya ng mga online trivia games na sinalihan ng iba pang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng BARM. Kasamang lumahok ni Mama si Johanna M. Abdul Karim, Project Development Officer, na napanalunan ang ika-6 na pwesto sa paligsahan. Ang tema ng pagdiriwang sa taong ito ay NSM at 32, Revving Up for Economic and Social Recovery through Evidence-Based Policies. Binigyang diin naman ni Atty. Nasiha S. Mamarungkas ang MHSD Regional Statistics Committee, RSCOM focal person, na ipinagdidiriwang ang National Statistics Month bilang isang paraan ng pagpapaalala ng halaga ng istatistika. Dapat malaman at pahalagahan ng pangkalahatang publiko kung gaano kahalaga ang mga istatistika, sabi ni Atty. Mamarungkas. Formal na nagsimula ang programa sa opening and welcome message ni MP Romeo K. Sema, DPA, Minister ng Ministry of Labor and Employment, ang MOLE, sa sinundan na mensahe ni Dennis S. Mapa, National Statistician at Civil Registrar General, sa pamamagitan ng audio-video presentation. Nagbigay ng pangunahing mensahe si BARM Chief Minister Ahod B. Ibrahim Al-Haj na sinundan ng isang inspirational message mula kay Engineer Muhajirin T. Ali, MNSA, RSCOM Chairman at Bangsamoro Planning and Development Authority, BPDA, Director General. Nagpaabot din ng kanilang mga mensahe ang iba pang mga miyembro ng RSCOM tulad ni Minister Raisa S. Jajuri ng Ministry of Social Services and Development, Minister Abdul Rauf A. Makakuha ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, at Minister Abu Amri Tadik ng Ministry of Trade, Investments and Tourism sa panahon ng programa. Formal na natapos ang kaganapan sa closing message mula kay Engineer Nasir S. Usman, Regional Director ng PSA BARM. Samantala sa balitang MHSD, pinangunahan ng CLUP profiling ng mga LGU sa Lanao del Sur. Pinamahalaan ng Ministry of Human Settlements and Development ng MHSD ng BARM ang Comprehensive Land Use Plan, ang CLUP profiling, sa 25 local government units, mga LGUs sa Lanao del Sur, na ginanap sa MHSD BARM Satellite Office, for Building Barrio Green, Lungsod ng Marawi noong ika-29 hanggang ika-30 ng Setyembre 2021. Ibinahagi ni Abdulhamid C. Alawi Jr., ang Policy Development and Coordination Division Chief, ang pangkalahatang hangarin ng aktibidad.
Hiniling ng ministry sa mga kalahok na punan ang mga form na ibinigay upang i-profile ang mga CLUP ng LGU sa lalawigan ng Lanao del Sur. Nagsilbing daan ang form sa pagtatala ng mga isyu at alalahanin sa proseso ng pagbuo ng CLUP. Ang ilan sa mga natukoy na hadlang ay ang proseso ng pangangalap ng data, kakulangan ng resources, kinakailangang capacity building, hindi alam na mga boundaries o hangganan at below average na pakikilahok ng publiko. Pinamahalaan ni Abdul Ghaffur M. Qasim, Housing and Home Site Regulations Officer 3 at Ali M. Makadag, HHRO 1, ang pamamahagi ng mga form at pagpapasagot sa mga kalahok, kung saan nalaman ang kalagayan ng mga CLUP ng mga LGU sa pamamagitan ng kanilang mga tugon. Wika naman ni Marjan P. Saminoden, Project Development Assistant at isa sa mga profiling consolidators na ngayon na natanggap ang mga CLUP ng mga LGU at ang kanilang mga rekomendasyon, nalaman kung anong mga serbisyo ang maaaring pagbutihin at kung ano ang kailangang ihatid sa Bangsamoro. Formal na nagsimula ang aktibidad sa pambungan na mensahe mula kay Chief of Staff Minalang Barapantaw Sr. na kumatawan kay Minister Hamid Aminuddin D. Bara, na sinundan ng mensahe mula kay MILG Provincial Director Macmillian Lucman at nagtapos sa closing remarks mula sa Environment and Land Use Section Chief Janisa M. Makapantar. Kasama sa mga dumalo ang mga pangunahing empleyado ng mga LGU, kasama ang mga municipal mayors, municipal engineers, at ang technical working groups kasama ang mga municipal planning and development coordinators. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako po si Joy Ria bin Temran Muhammad at kami po ay magbabalik matapos itong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa Dulangalan Building, Bishop Monjo Street, Rosary Heights 8, Cotabato City. MHS delivers. Yes, indeed, MHS delivers. Ayun ho ang ilan ho sa ating mga paalala. And welcome ho. Welcome to myself. Thank you so much to my kabalay rito na si Ria sa saklolo, no? Kailangan ko ang saklolo niya para ho sa episode natin ngayon. This is our magandang episode na nga ba to? Pang 36 na episode ng ating programang MHS Delivers. Tandaan po natin yan. Mashallah, alhamdulillah, umabot po kami sa ganito karaming episodes. And ngayong araw rin na to, we are very glad na kasakasama ho namin ang ilan sa aming magagaling na kaopisina sa MHSD BARM para ho saluhan tayo mamaya sa ating MHS Discusses, ang ating talakayan portion ng ating programang MHS Delivers. At bago po yan, ihatid namin sa inyo ang panghuling balita natin para sa ating 36th episode ng ating programang MHS Delivers. At yan ho, MHSD nagbigay ng kinakailangang impormasyon ng mga prospective beneficiaries sa Barangayanihan Caravan sa Parang, Maguindanao. Naisagawa ng pangkat mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng BARM ang paunang profiling at baselining ng mga informal settlers at nabigyang tugon ang kanilang mga katanungan ukol sa pabahay sa paglulunsad ng Duterte Legacy Barangayanihan Caravan towards National Recovery in the BARM. Ang aktibidad na isinagawa rin sa buong bansa ay naganap sa Police Regional Office o Pro-BARM Grounds Parang Maguindanao noong Setyembre at 30 taong 2021.
Inorganisa ng Presidential Communications Operations Office o PCOO, kaakibat ang Department of Interior and Local Government o DILG at ang Philippine National Police o PNP ang Barangayanihan Caravan na nais sa katuparan sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Layunin ng caravan na maipakita at maipaalam ang legacy o pamana at ang mga positibong pagbabago na nangyari sa administrasyon ng Pangulong Duterte, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naisagawa rin ang aktibidad upang ma-showcase ang mga programa, polisiya at mga natapos at pagsisikap ng gobyerno na nagbigay daan sa makatotohanang pagbabago sa buhay ng mga Pilipino kasama na ang Bangsamoro. Sa partisipasyon ng iba't ibang bar ministries, ang mga programa at accomplishments ng rehiyon ay naitanghal. Ibinahagi rin ng mga benepisyaryo ng mga programa ang kanilang testimonya kung paano sila napaglingkuran at nabenepisyuhan. Isa sa mga benepisyaryo ay former combatant at dating miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na tapat na ipinahayag ang kanyang lubos na pasalamat sa administrasyon para sa mga oportunidad na naibigay sa kanya sa pamamagitan ng BARM. Matapos ang pagbabahagi ng mga accomplishments at testimonies, nagpaabot ng samut-saring social services ang iba't ibang ministeryo ng BARM sa mga benepisyaryo. Namigay ng 200 sako ng bigas at food packs ang Ministry of Social Services and Development o MSSD at naghandog naman ng libreng tawag sa abroad ang Ministry of Labor and Employment o MOLE. Ang mga miyembro ng pangkat mula sa MHSD BARM ay sina Zuhaira Ibrahim, Executive Assistant to Director General, Hamsari Pala, Video Manager, John Anthony Ocumen, Cartographer, at Alyssa Once, Development Management Officer. At para ho sa mapayamang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At iyan ho ang bumubuo sa lahat ho ng ating mga balita ngayong 36th episode, of course, ng ating programang MHS Delivers. Atid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nabanggit na marahil ng aking kabalay rito na ngayong Oktubre ay National Shelter Month, diba? Okay. Ito ho ang buwan ng pagkakaroon ng kabahayan about sa atin. No? Most bilang paalala na ang impormasyon kapag importante ng pagkakaroon ng sariling bahay, most information dissemination kung paano magkaroon ng bahay, mga laws na kung anong proseso ng pagkabahay at nagsimula siya nung simula doon sa information and then maganda siyang opportunity para mamigay na rin ng mga bahay ang mga government agencies kung nais nila, kung may mga proyekto silang available. That's right. Isa ho sa pinaka pangangailangan ng bawat pamilya ay ang pagkakaroon ng disenteng bahay. Yes. No, diyan ho nag-uumpisa pagmamahalan, ang paghubog ho sa bawat miyembro ng pamilya. Yan ho ang tinatawag nating bahay. Ayan. Home is where the heart is. Home is where the heart is. No? Hindi ko alam anong kanta yun. Okay. At dahil ho dyan, actually, tayo ho ay napakasaya ngayon. Maaari nabanggit na ho ng ating kabalay kanina, ang ating mga kasama ngayon para sa ating 36th episode. Dahil nga ho, kino-commemorate natin, no? Binibigyan natin ng halaga ang ating National Shelter Month. Kasama natin dalawang Yasser. Ang dalawang Yasser ng MHSD. Ang dalawang Yasser ng MHSD na pareho hong gustong-gustong bigay ng mahalagang impormasyon sa lahat ho ng ating taga-subaybay, sa lahat ho ng ating mga kababayan dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So much love and Baka support in the chat. na-introduce na ni Kabalay Naria yung isa. Yung isa. Oo, pero babalikan ko pa rin ang Administrative Officer 5. Pwede rin ho siyang tawaging Housing and Home Site Regulations Officer, HHRO 3. And of course, pwede rin, siya rin ho ang namamahala ng ating regulatory section ng ating ministry. Walang iba kung hindi ang ating kasamahan na si Mr. Yasser Salik Mama. Sir, iparinig mo naman ang iyong boses sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli, ang inyong lingkod, Sir Mama po. Kanina po, nakita niyo na po ako sa isang segmento. Ngayon naman po ay nagbabalik at binabati ko po ang ating mga tagapagkinig, ang ating mga manonood sa Facebook Facebook Live natin, At hindi ko po makakalimutan na kailangan ko pong batiin ang ating butihing minister na si Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang ating Director General Ismail Ibrahim, and ating mga chief po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, magandang umaga. Thank you so much for saying yes to us. Urgently, no? Sa urgent namin na request. Yan ho ang ating kabalay na si Yasser Mama. Ito naman ho ang kasama natin sa bandang kaliwa niya ay isa pa hong Yasser ng MHSD BARM. Ito ho ang ating isa sa mga inhinyero. Ang engineers ho ng ating ministry. Engineer Yasser Rapon, Engineer Tupo ng MHSD BARM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumati ka naman sa ating mga taga-subaybay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Yasser Rapon, engineer po ng MHSD. Binabati ko po kayo lahat ng napakagandang araw po. At saka sa mga kasama ko po, mga empleyado ng MHSD, at saka sa mga boss po namin, ang aming minister si Attorney Hamid Bara, ang kanyang Director General si Ismail Ibrahim, kasama po ang lahat ng mga empleyado ng MHSD. Ayan. Magandang araw. Thank you so much din, sir. Kahit na ikaw ay aking inambush lang, kung saan talagang pinaunlakan mo ang aming imbitasyon na makasama ka namin sa ating 36th episode. Aside from the officials na nabanggit ng ating mga kasamahan ngayon, ng ating mga kabalay na Ria, of course, kaakibat din natin ang ating Deputy Minister ng Ministry of Human Settlements and Development, Attorney Jose Lorena, para naman ho na mamahala sa ating mga island provinces na mga projects and programs and coordinations. Kasama na rin si Sid. Sino si Sid? Ang ating Musijir Sajili. Okay. So ayan, before tayo dumako sa ating MHS Discusses o yung ating talakayan portion ng ating programang MHS Delivers, ang topic ho natin ngayong araw ay ang ating ginawang learning visit sa Tacloban City. Yes, resettlement projects. Kasama ho natin ang Catholic Relief Services o CRS, and of course kaakibat din ang LGU Tacloban City at ang National Housing Authority. But before that, bago ho natin pag-usapan yan, pakinggan natin kung ano ba ang daladalang trivia ng ating kabalay na si Ria ngayon para sa ating impormasyong pambahay at hanap buhay. IBH without the O. Hello. Okay. Kabalay na Ria, ano ba ang iyong trivia para sa ngayon? I think, hulaan ko ha, may kinalaman to sa ating National Shelter. Okay, sige. Take it away, Kabalay na Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At nandito na po tayo sa impormasyong pambahay at hanap buhay kung saan mapaalam nyo ba ako. Sige. True. Paalala lang po sa dulo ng bawat programa, meron po tayong segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan ukol sa aming katanungan ukol sa mga kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. 100 peso load. Nako, pwede na yan sa online class. Yes, that was so touching. Yung may nag-text sa akin na sabi niyang nakakatulong yun para sa online class ng mga anak niya. Ginagamit niya yung panalunan niya para doon. Masya Allah. So yan ho ang mga dahilan kung bakit. Kasi ang load ngayon, no? Load credit sa cellphone natin. Hilariously enough, hindi siya nanalo nung week na yun, pero nanalo ang kapangalan niya ng surname. So, perhaps, maybe, anak niya yun? Pwede. O sige, ibigay mo sa amin, Kabalay na Ria, kung ano ang iyong trivia. So, ang aking trivia ngayon, dahil National Shelters Month ngayon, I think nabanggit ko na ito dati, pero dati, ng mga unang panahon, ng pinaka-earliest na nakitahan nating mga pabahay sa simula't simula, ay mga shelters, kumbaga. Hindi siya definition ng homes natin ngayon na settled, pati pang matagalan, kundi mga lugar kung saan
madali lang iwanan. Kasi ang importansya sa mga tao dati is magkaroon ng pagkain or matulugan or shelter para lang ma-shield sila sa mga nature. So, kung baga mga tree houses, mga caves, yun ang mga shelters nung panahon na yun. Pero meron pa rin tree houses ngayon, di ba? Tree house. Pero ginagawang puntahan lang. Yes, puntahan lang. Hindi siya like settled down na may mga nakatusok pa sa lupa para hindi siya mawala. Sige. Okay. Mga post. Sige. That's a great way to describe it. Anyway. Okay. So, after nun tumagal ang panahon at may mga taong nagstay na sila sa mga lugar, nagkaroon ng mas proper na mga housing na pangmatagalan, mga gawa sa bato, mga nilagyan ng mga matulugan ng So, pangmatagalan. nag-improve yung mga materials ng bahay. Nag-improve Okay. ng mga materials, nalaman ng mga tao ng kailangan nila at hanggang ngayon meron na tayong mga standard na living establishments, housing, kung saan ang ine-expect is merong kuryente, may tubig, may matulugan, may kusina, may makainan, at iba pa. Yes. So, different parts ng bahay. Yes. Medyo kompleto na. Yun ang isang decent living establishment. Pero may mga tao pa rin na hindi maiwasan, isa-isang room, all-in-one na, which is... Kasi yun lang yung kaya yun nila. lang ang kaya nila. Oo. And then, Hindi mo naman pwedeng, sabi nga sa economics, live within your means. yes. So, kung ano lang yung kaya mong gastusan, kaya ng iyong resources, hanggang doon ka lang. Kaya't ngayon sa National Shelters Month, kung saan nagsimula siya sa practice ng World Habitat Day, which falls on every Monday ng October. So Every Monday of October. every first Monday of October. So ang World Habitat Day was on October 4. At since this year, yes. Oo. At ever since nung World Habitat Day na yun, nagkaroon naman ng National Shelter Month ang Pilipinas kasi national lang siya na level na celebration kung saan buong October we celebrate National Shelter Month in support of various sectors in our society para taasan ang awareness ng publiko sa importansya ng National Shelter Program. Yes. Kung saan bigyang pabahay ang bawat lipunan ng Pilipinas. That's right. Sa ngayon, meron tayong mga housing establishments na nagatulong para mas lalong dagdagan yan. So, we have Kapianan, MHSD, MALG. We are all Yes. working together to Tama. ebb. At yan yung pina-finalize natin ang guidelines. Inshallah, ng implementation para hindi magkapatong-patong ang mga proyektong pabahay ng bawat ahensya. At least may draft na. At least it's on the way. It's processing. It's going. That's It's right. moving. It's almost done. At yan ho ang pinagsisikapan ng Ministry of Human Settlements and Development Yes. at ang mga kaakibat ng mga ministry sa BARM para ma-finalize at ma-download ang mga pondo para sa ating mga pabahay Inshallah. na proyekto. Inshallah. Okay, And that's so it that for would my be- IPHO. Oh? IPH. Okay, maraming salamat, Kabalay na Ria, para sa ating IPH Without Day O, ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay para ngayong 36th episode ng ating programang MHS Delivers. Today is... The October 7th. Yes, October 7, 2021, and today is the first day of Rabi al-Awwal, Yes. 1443 sa ating Hijri calendar. Okay, so yan. Sana ho, marami kayo nakuha ang impormasyon mula sa trivia ng ating kabalay sa IPH. At baka yan ho ang pagkunan ng katanungan. Maybe. Mamaya sa ating KKK portion ng ating programang MHS Delivers. Naghihintay ang ating mga guests rito. Gusto na ho mag-share ng kanilang insights na nakuha mula sa ating cross-learning visit to resettlement projects in Tacloban City. What's the pleasure? Siguro babalik tayo pagkaraan ng napakaikling paalala para ho sa ating MHS Discusses portion. Ito po ating paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan.
Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa Dulangalan Building, Bishop Monju Street, Rosary Heights 8, Cotabato City. MHS Delivers. Indeed, MHS Delivers. Yan ho ang pinaghalong boses ni Miley Cyrus at ni Rihanna. Ni Rihanna. I am no Rian. Oh, okay. Okay, so yun ho ang ating mga programang resettlement para ho sa ating mga kababayang IDPs, sa mga former combatants at sa ating mga informal settlers. Yan ho ang programa para sa inyo na hatid ng Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At ngayon ho, ang oras natin ay, medyo sumusuntok na pala ang ating oras, no? 11:45. Dumako na ho tayo sa ating talakayan portion ng ating MHS Discusses, kung saan pag-uusapan natin kung ano nga ba ang naging benefit ng cross-learning visit to resettlement projects in Tacloban City, right from our HHRO and engineer. Unahin natin ang ating kabalay na si Yasir Mama, kung ano nga ba ang kaniyang mga insights, mga strategiya na nakuha mula sa ating pagbabisita sa mga resettlement projects na pinapamahalaan o isinakatuparan ho ng CRS at ng NHA sa Tacloban City para ho sa mga beneficiaries. Sir Yasir, ay bahagi mo sa amin kung ano ang pinaka-importanting learnings, yung insights na nakuha mo sa ating cross-learning visit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago ko magsimula sa aking sharing po, gusto ko lang po magpasalamat sa ating ICS team na pinangungunahan ni Ma'am Salembay Abdullah. You're welcome. And Ma'am Joyria Muhammad sa pag-imbita po sa amin. Medyo gumaan yung aking pakiramdam dahil ang aking kasama ay isa sa mga naggagandang kalalakihan sa ating MHSD. Walang iba po si Engineer Rapon. No, pareho kayong magandang lalaki. Mashallah, yes. Sana pumasok tayo doon. So, gusto ko lang unang i-quote yung pinost po ng ating kasamahan na after crossing or sa pagdaan namin ng 7 provinces and 8 municipalities. Yes. Dumating po kami ng Tacloban upang ganapin ang learning visit po sa resettlement project of the Tacloban City. Kailan nga nangyari yun, Sir Yasir? That was September 21 to 23? 18 to 24 po yung buong ating biyahe travel. natin. Opo. Yes. Pero nangyari po siya September 21 po nag-start. Okay. Po. Before I tackle po yung doon mismo sa program proper, the travel itself, since by land po kami, yung travel natin. Yes. Crossing several municipalities, nakita po natin yung status, yung kahit pahapyaw lang, a glimpse of glance ng development ng mga municipalities. Anong itsura ng kanilang lungsod, municipality. Doon pa lang nakakuha na tayo ng idea Yes. Doon sa kanilang land use, ano bang mga struktura or mga disenyo ng kanilang city sa pamamagitan lamang ng pagdaan ng iba't ibang municipalities. Kung observant ang bumibiyahe. Maliban na lang po doon sa mga natulog sa biyahe. So, doon na po sa program proper nung bumisita na po kami sa iba't ibang resettlement project sa Tacloban. Just to give you information po, ang Tacloban po is, kung hindi ako nagkakamali, yung bagyong Yolanda po yung sumalanta, no? Yes, that's right. At dahil sa nangyari, parami ang casualties, ang mga programa is kailangan ma-implement dahil nga nasalanta po siya. So, isa po doon sa mga ini-implement po doon is yung mga housing resettlement program po. So, pinangunahan po ng LGU ng Tacloban, Kakibat, ang Kabalikat, ang CRS,
samahan po kami at imbitahan po sa pagbisita po ng kanya-kanyang community. Yes, and that is after the MOU signing natin Yes po. a month before Yes po. yung ating Talagang cross-learning. nagpapasalamat po tayo sa CRS sa talagang mainit na suporta nila sa atin. That's right. Na mabigyan tayo ng mga idea galing hindi lang sa loob mismo ng BARM yung ating mga pagkakalap ng impormasyon, but outside the BARM. That's para right. makita po natin kung ano yung mga magandang mga pangyayari at mga programa na pwede nating i-implement po at gayahin sa BARM. Or kung hindi man gagayahin, i-improvise po natin. Tama. Inshallah. So So particularly, yes? Particularly po doon, ang isa sa mga naobserbahan po natin ay ang malaking suporta po ng LGU sa kanilang mamamayan. That Hindi is lang very po right. dahil sa CRS or dahil sa NHA, kundi yung pinakamalaking suporta ng LGU sa ating sa pamayanan po ng Tacloban, lungsod ng Tacloban. Yes, sustainable support yan, ha? Yes po, tuloy-tuloy po, hindi po sila iniwan. Kapit kamay po sila at dahil po doon, nakita po natin yung aktibong partisipasyon ng mga mamamayan po sa lungsod. That's right. Bumawi po sila sa pamamagitan ng pag-participate sa lahat po ng mga programa, sinusuportahan po nila, hindi po sila nagrereklamo. Lahat po ginagawa nila ng paraan at yun yung isa sa pinaka siguro tantamount na nakita ko na dapat mangyari dito sa ating rehiyon sa BARM. Yung aktibong partisipasyon at suporta. Yun po suporta and disiplina po. Tama. Disiplina po. Ang lungsod ng Tacloban po, hindi po nagkakalayo sa naranasan po natin dito na kung saan Tacloban is natural made po na calamity. Natural calamity. That Itong was dito po sa BARM region is yung man-made dahil po sa mga atrocities sa war, sa ating mga rido. So, yung pamayanan po is sa Tacloban is talagang binawi nila sa pamamagitan ng disiplina, pagsunod sa ating mga leader, sa mga ating amir in Islam, yung ating mga amir na kailangan sundin, and yung suporta din galing po sa ating mga mamamayan. So isa po yun sa pinaka highlight po, yung disiplina, suporta ng gobyerno ng LGU Tacloban. So na-highlight ng ating kabalay na si Sir Yasser dito is yung walang humpay na suporta, no? At motivation galing sa local government unit sa Tacloban City na maaaring yun yung maging pinaka-sample, no? Kung bakit napaka-aktibo nung ating mga kababayan na naging madaling nakabangon yung mga tinamaan ng Bagyong Yolanda in Tacloban City. And then siguro pangalawang katanungan ko kasi I have observed doon sa ating cross-learning visit, Sir Yasser, na you have been so conversant with the HOA, yung ating Homeowners Association ng mga resettlement projects pinuntahan natin. How was your experience with them? Actually, na-amaze po ako kung gaano sila ka-equipped, capacitated. I was really, kumbaga nabigla po nang dahil sa kahit anong itanong mo sa kanila, alam nila, and hindi na sila kailangan pang turuan ng mga ng CRS and LGU Tacloban dahil alam na nila, parang actually yung dun sa HOA po, parang sanggunian, parang nasa Senado ka nung makikipag kasi bawat may committee, may sector. So may nakatoka po. So sana inshallah, kung may mga gagawin tayong HOA dito, association, well-organized yan, na kung saan may mga accountable people, responsible people na nakatoka sa bawat sektor. Yes. And ang ginagawa nila, sinusuportahan nila ang bawat isa, lalong-lalo ng LGU, nagbibigay sila ng programa ng assistance na yung kanilang mga bawat sektor ay may pasok sa mga accredited na mga government agencies like the DOLE, like the CDA or the Cooperative Development Authority sa TESDA po. So kailangan po nating paigtingin yung suporta pagdating sa ating mga asosasyon sa mga HOA, And speaking of the HOA po, mabanggit ko lang po ng saglit po. Yung dahil sa meron silang aktibong
partisipasyon, yung engagement po ng community sa pagpili ng beneficiary, talagang well organized. So talagang fair and square po. And it started even before the relocation, the resettlement program. So talagang aktibo yung pag-engage pagdating sa community. Hindi lang yung ang nangyari, okay, gagawa lang ng housing tapos ipamamahagi na. Wala man lang mga plano, wala man lang estratehiya pagdating sa pagkalap ng tamang beneficiaries. Correct. And ika nga, Sir Yasser, no? If you fail to plan wisely, prepare to fail. Okay, so thank you so much for sharing. Dumako naman tayo sa ating kabalay rito. Yun ho ang ating kabalay na si Yasser Mama. Dito naman tayo sa bandang kanan, ang ating kabalay na inhinyero po sa MHST Farm para alamin naman natin on the technical side ng ating cross-learning visit kung ano nga ba ang kanyang nakuhang mga importante, mga halaga at beneficial na mga learning at strategies from the cross-learning visit in Tacloban City. Sir Yasser, Engineer Yasser Rapon, maaari mong ibahagi sa amin ngayon kung ano nga ba yung mga nakuha nating insights, mga nakuha nating importanteng mga bagay after our interview. Palagi ko nakikita na kausap natin yung mga engineers din ng CRS at ng NHA. Sir Yasser? Thank you, Ma'am Sally. Good morning again sa mga tagapanood. Dadagdagan ko lang po yung sinabi ng kasama ko dito, si Sir Yasser. Doon po sa mga learning insight namin sa pag-visit namin sa Tacloban. Cross-learning is very important to acquire knowledge through experience. Yes. So, ang parang hands-on talaga yung napulot namin na aral doon sa pag-visit namin sa Tacloban. Actual na actual, yes. Actual na actual talaga. At saka, parang aside from nakita namin yung actual situation, even though wala kami doon, pero parang napipicture out namin kung ano talaga yung reality na nangyari when the Typhoon Yolanda come to Tacloban. Dahil sa mga kwento ng mga na-interview ninyo. Dahil sa mga kwento ng mga taga doon. Yes. So, ang isang learning na napansin namin doon is when you compare yung recovery nila dito sa nangyari sa Marawi Siege, mabilis yung recovery nila. Kagaya na sinabi ng ating kabalay. Yes. Compare sa Marawi City. Why? Because napaka-aktibo ng mga tao doon at saka very supportive ang LGU. In fact, we can say na yung mayor nila doon is a visionary leader. Okay. Talagang hands-on siya sa lahat ng mga pagplano sa pag-rehabilitate ng kanilang lugar. So mismo yung katawan mismo niya, no? Yung katawan niya mismo. Yes. So talagang hanggang ngayon, palagi sinasabi na hindi ko iniwan ang aking lugar. No? 24/7 nandoon siya sa kanyang lugar. Okay. So, ang unang factor na pwede nating tingnan para makarecover agad ang isang lugar is yung suporta ng LGU. Yes, that's right. Okay. So, supporting Sir Yasser, yes. To support yung sinabi ng aking kasama dito. And then, pagdating naman sa technical, no, doon sa pagplano nila, doon sa mga resettlement house nila, nagsimula sila sa grassroots. No? They started from environmental scanning. Kasi yung environmental scanning, nagkolekta sila. They are collecting and gathering all information and then utilize it. No? Para makuha nila kung ano talaga yung eksaktong nangyari. At saka yung mga relation ng bawat tao doon sa community. So may baseline data sila. May baseline data sila. So importante kasi yung environmental scanning for a variety of reasons. Kasi doon mo makikita kung ano yung magiging impact, no, ng gagawin mong project doon sa lugar na yon, and how you address yung possible na mga yung mga kailangan talaga nila. Kasi sometimes na gusto mong magpatayo ng project doon pero hindi niyan address yung lahat ng issue
sa isang lugar. So it's not just building houses, but community. Ika nga, no? And Yes. then, of course, Sir Yas, Engineer Yasir, kasi sinasabi mong ganyan, may environmental scanning kasi hindi basta-basta magpapatayo ka na ng infrastruktura na wala man lang alam doon sa lugar na pinagpapatayuan mo. And what will be the effects nung gagawin mong proyekto. Tama Exactly, ba? Ma'am Sally. At saka one of the good, we can say na good practice nila is the so-called community involvement. In-involve nila talaga yung community from the start, from social preparation up to implementation, monitoring and evaluation. Kasama din ang community sa pag-monitor ng mga project nila up to disengagement. So that yun ang means magandang pre-identified. practice. Yes, na kailangan natin din i-adapt sa mga project natin. Hindi lang sa MSSD, kundi throughout The Bangsamoro, yes, throughout BARM. Yes. As to the designs ng ano ang naobserbahan mo sa design ng mga housing units sa pinuntahan natin ng mga resettlement projects? May pagkakaiba ba sa mga disenyo nyo sa atin? Napakalaki yung pagkakaiba. In fact, na-amaze ako doon sa strategy na ginawa nila. No? Particularly, but they underwent several mga trials and errors sa pagbuo nila ng project. Kasi may mga failure din doon sa mga strategy nila sa umpisa. Yes. Pero There's no perfect So as they implementation. go on, naging successful din naman yung strategy na nilatag nila. Mm-hmm. Okay, so, yun. Yung community, napakalaking factor yung community involvement. That's right. From social preparation, gumawa sila ng community, yung community participation. Nagkaroon sila ng community-wide assembly. Yun. At tinanong nila yung gusto ng mga tao. Yes, that's right. And aside from that, yung profiling ng mga beneficiaries, ready na ho yun, no? Ginawa ho yun even before the construction. Through LIAC. Through LIAC, LIAC means, kabalay na Yasir? Local Interagency Committee. Yes, that's LIAC, no? Yun yung nag-identify ng kanilang beneficiaries. At ang yes. Talagang salang-sala po yung beneficiary. Tama yan. Para maiwasan po yung duplication po nung ating sa listahan po sa pagpili ng mga beneficiaries. Correct. Kasi hindi pwedeng sa isang pamilya, dalawang samantalang may mga hindi nakakuha. Yan po yung dapat na ma-realize po natin dito sa BARM region para dahil marami po tayong mga programa and dapat ma-strategize po natin na mabuti through that local interagency committee po. So kailangan talagang ma-establish na itong LIAC dito sa ating rehiyon sa Bangsamoro para ho maiwasan yung mga problemang ganon. Na mayroong duplication, may hindi nakakuha, may super nangangailangan, meron namang ang daming na avail na projects. At saka yung consanguinity nga po nung mga beneficiaries natin, maiwasan na para ma-disseminate po fairly sa maiwasan po yung parang isang pamilya lang yung kumuha. Tama. So yan po yung isa sa mga aim po natin ngayon with yung ating engineer po, si Engineer Rapon, pagpaplano po nila kasama po yan. Yes. With the policy and legal team po natin. Lalo na we are pushing for moral governance. And then, okay, siguro mga last question ko sa Engineer Yasir, no? Kasi 12:01 na, nakatingin tayo sa oras. Last question, siguro sa criteria. Kamusta na ko yung mga criteria ng pag-select natin ng beneficiaries sa atin na mismo na ministry. Okay na ba siya? Kompleto na? Na-settle natin kahapon sa meeting natin or hindi pa? Will-work out pa? So far pinaplansya pa natin yung mga criteria sa criteria sa selection ng beneficiaries. Ng mga beneficiary. And one thing that we can add to the requirements yung i-adapt natin yung natutunan natin sa Tacloban. Yes. Yung active participation ng community kasi maraming mga victims doon na hindi sila nakasama because they hold series of meetings. So kasama doon sa kwan nila, doon sa requirements nila is
titingnan nila kung gaano ba talaga kaseryoso yung tao na maka-avail ng project. So titingnan nila yung presence doon sa Yes. bawat meetings. Tama. Oh. Hindi so, yung- maraming hindi hindi umaten. nakakuha. Nung nagtanong tayo, bakit hindi nakakuha yung mga ibang kasama noong sabi nila, marami kasi silang na-miss na mga meetings namin eh. Kasi kasama yun sa requirements. Oo. Implementation. Yes. Yes. At saka yung kanilang, kung maalala nyo, meron silang pinirmahan na bago, Opo, parang di ba meron mga rules na kailangan sundin. yung sa occupancy Yes, rule po occupancy, yes, rule. Na kailangan nilang pirmahan dahil kailangan ho nilang umangkla doon sa kailangan sundin bilang bahagi ho ng mga beneficiaries. Yes, ng Homeowners Association. Much to my desire, tanungin pa kayo ng mas marami pang katanungan, pero talagang kapos na tayo sa oras. It's 12:03 ng tanghali. Before I end with you guys, ating mga resource speakers, your last message ho para sa ating 36 episode at sa ating taga-subaybay. Yes, Sir Yasser, Mama? Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at tagapanood at gusto ko lang po pasalamatan po muli ang ating sa suporta po na binigay ng ating Minister Attorney Aminuddin Bara po sa kung hindi dahil po sa kanya ay hindi po kami matutuloy din po sa cross learning po natin sa CRS and sa CRS din po, nagpapasalamat din po kami sa pag-imbita and sa LGU Tacloban. Isa po sa na-realize din po natin, mag-share na lang po ako ng kaunting sharing po. Sana po, inshallah, sa mga gagawin natin na mga disenyo or laki ng bahay is medyo ma-improvise natin dahil typical sa NHA and yung sa CRS medyo nakita pa natin nasa standard na maliit pa rin sa isang pamilya. Alam naman natin sa ating sa way of Islam po it is recommended or maganda pong masunod yung 3 rooms po within the isang housing. Pero yun ay ginagawan pa po natin ng further sa paplano po natin sa ating mga programa. Yun lang po, maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Sir Yasser, Mama. And last words from Sir for today's episode, Engineer Yasser Rapon. May last words tayo para sa ating mga tagapakinig. Yes, Ma'am Sally. Actually, kulang na kulang pa yung oras natin. Yes, actually, If we can elaborate all the learnings that we gain in our visit to Tacloban, hindi tayo matapos sa isang oras. Yes, that's right. And Sa dami ng yes, in fact yung mga nabitiwan lang natin dito na mga learnings, kumbaga nasa introduction pa tayo. Tama. Totoo Hindi pa yan. tayo umabot sa mga sa implementation phase, monitoring up to disengagement. Correct. Sa introduction pa rin tayo. Ganun pa man, nagpapasalamat din ako sa iyo, Ma'am Sally, sa pag-invite namin, sa pag-invite niyo sa amin dito ng kasama ko, ang aking sangay, si Yasser Mama. Yes. And yes, we are looking forward na mayroon ding susunod para mailatag natin yung lahat ng mga information na kailangan malaman ng tao at ang mga Moro. Inshallah. Doon sa lahat ng mga projects natin. Yes, at maraming salamat po sa mga tagapanood, sumubaybay sa amin, at saka nakinig sa amin. Maraming salamat po. Yes, thank you so much. Engineer Yasser Rapon, katulad ni Sir Gadi Abdul Hamid, nag-send ng picture sa ating group chat. Giveaway for that. Thank you so much. And balik si Sir Yasser sa kanyang upuan. At dahil dyan, magkakaroon pa tayo ng another episode para pag-usapan pa natin yung core ng kanilang ibabahaging mga impormasyon sa ating ginawang cross-learning visit. But for now, we have to listen. Hindi ho pwede mawala ito. We are looking for another short minutes. Few minutes. Kabalay na Ria, ibigay mo ating katanungan para sa ating KKK portion. I'll just skip to the part. Also, waalaikumsalam kay Antinori at kay Ustad Haron Salyo na nag-text ulit. Thank you, sir. Sir Gadi din. Okay. Grabe niya ka-sportive. Okay. So, para sa ating KKK segment, first question, ano ang unang factor para sa rehabilitation at development ng isang community base sa pinag-usapan natin kanina kay Sir Yasser at kay Sir Yasser? Unang factor para sa development ng isang community at sa kanyang rehabilitation, mas lalo na sa mga pangangailangan nilang okay, there you go. Meron yun. pinaka-importante
para mag-move talaga ang pagbabago ng isang community. Pinaka-importante. Okay, sige. Pangalawang katanungan. Yung mga MVPs, ay wait lang. Yes. Isa sa mga factors ng pagsimula ng isang housing project simula mas lalo na rin sa nangyari sa Tacloban kung saan makita kung anong impact ng gagawing project. Sinabi ng ating inhinyero yan kanina. Isa sa mga unang factors. Isa sa mga Pangalawang question yun? Yes, yun na the second question. At third and last question. Third and last question, ano ang ginawa ng Local Interagency Committee, ang LIAC? Ano ang kanilang ginawa sa project sa Tacloban City? Okay, sige. Ano particularly? At yun ay, sige. Pwede siya Sagutin nyo? Pwede siya one word kung kaya ninyo. Okay. So para sa kanilang mga kasagutan at kanilang detalye, yan ho ay send sa numerong 0955-799-4778. Again, one last time. 0955-799-4778. Okay, so thank you so much Kabalay na Ria for the KKK portion ng ating programang MHS Delivers. Today is our 36th episode. Kailangan ako na yung paalam dahil 12:08 na po ng tanghali at nakatingin sa amin ang aming mga kabalay sa kabilang kwarto. Magpaalam na po kami, yes. Sa ngalan ho ng ating ministro sa MHS DBARM, Attorney Hamid Aminuddin Bara, kaakibat ang ating Deputy Minister Attorney Jose Lorena at ang ating Director General Esmael Ibrahim at sa ngalan nina. Ako po si Joyria Bintamran Muhammad at sa ngalan ng ating MHST Technical Side, Sir Dato Noaz Daud, Sir Ramsari Pala, Sir Almansur Ugaw at sa ating dearly beloved Ate Zohaira Ibrahim. Kasila po dalawa ni Kuya Hamsari nasa Gender Development Program po natin ngayon sa Gensan. That's right. At sa ating mga kabalay sa DXMS Technical Side, Sir Dennis, Sir Rupert, Sir Jonathan at Sir Romy, kami po sa ngayong programa ay nagpapaalam na. Okay, so yan po. At bago ho tayo tuluyang magbitaw ng ating mga huling salita for our 30th episode, thank you so much si Madam Norcaila Hamsuri, si Sir at si Madam Lick sa ating meeting ng SBAC para sa ating MRP kanina dyan sa BPDA office. Ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah. Lagi ho nagpapaalala ng ating mga hashtag work with excellence and perfection, hashtag trabaho ko, ibada ko, and hashtag my home, my dream. Okay, ito ho ang pamaalam namin for 36th episode. Maraming salamat, magandang tanghali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.